Glenn Wag po, reporting for duty. Mga kapuso, kanina nagkaroon ng press conference ang Department of Agriculture. Akalain nyo ho na pati ho pala ang sektor ng agrikultura ay talagang nga naapektuhan ho nitong kapalpakan doon nga po sa flood control project. No, kanina, ang sabi po ng DA sa pamamagitan po ni spokesperson ASEC Arnel de Mesa na talagang tinatamaan yung sektor po ng agrikultura, particular ho yung mga palayan. Siyempre nga naman ho, nagkakaroon ng mga pagbaha. Nagkakaroon ng pagbaha, nalulunod ng husto. Yun pong mga palayan. Do siyempre, ang natural naman, dapat ho talaga yan, baha ang mga palayan. Pero pag sobrang tagal daw ho, siyempre ito ho ay mapipinsala. Pati daw po yung mga alagang hayop, nagkakadamatayan. Pati ho yung pasilidad. So sabi ho ng DA, kung sana raw ho ay malipat na lang yung pondo. Halimbawa, kung malipat na lang ho yung pondo, halimbawa, ng flood control project dun po sa paggawa ng mga irigasyon, mas marami pa pong maikinabang, mas titibay yung atin pong food security. So after this po, ay i-upload ko sa inyo yung amin pong panayam kay ASEC Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Ipapaliwanag po niya kung paano naapektuhan ang agrikultura ho natin sa kapalpakan o palpak ng mga flood control project. Panoorin po ninyo ito, mga kapuso. Maraming ulan, every year ang damage sa atin is 500 to 600,000 metric tons na nababawas. So kung maganda or effective yung ating control sa pagbaha, kunwari bumaha, tapos mabilis din ang pagkawala nun, di ba? Mas less yung damage sa sektor ng agrikultura kasi number 1 din ang sektor na naapektuhan ng pagbagyo at pagbaha. So habang tumatagal yung pagbabad ng baha, kasi pag mabilis lang yan, mabilis makarecover ang palay. Kasi naturally flooded naman yung condition talaga ng palayan. Pero kung mas matagal, tapos lubog na lubog, parang tayo ron, hindi tayo makahinga. Technically, sir, may epekto talaga pag palpak ang mga flood control projects? Naturally yan. Talagang maapektuhan ang sektor. Hindi lang palayan, maisan. Of course, may reported kami na namamatay ng mga livestock. Meron kaming reported na sisira ng mga irrigation facilities o mga agricultural infrastructure. Every report na may bagyo, may mga pagbaha, kami yung unang nagkakaroon ng mga damages. Diba, Sir, Central Luzon, kabilang dun sa mga may anomalya, rice producing din. Ang tama kasi ng bagyo, yan, di ba, Eastern Visayas, Bicol, Central Luzon, yan. So, naapektuhan ang sektor pag merong baha na hindi humuhupa agad. Sir, baka balak nyo may pag-ugnayan sa DPW. Given the undeniable impact of such flood control projects, nag-initiate naman na talks ng DA para ma-resolve mabawasan man lang yung impact nito sa sector? Ang masasabi namin dyan, kung halimbawa, yung binigay na pondo sa flood control, inilaan sa irigasyon, sa irrigation water at saka sa drainage, imagine mo yung, assuming lang, portion on 100 billion, ang daming ektarya mapapatubigan nun, considering that we still have 1 million hectares of potentially irrigable areas. At yung rate ng pondo nilalagay sa NIA, sa amin sa BSWM, kukunti lang every year para mabilis yung magkaroon tayo ng maramihang irrigation. So, kukunti yun. Sana, kung talagang priority ang agri, yun, panawagan din namin ito na bigyan. Kasi yung irrigation, yung ginagamit mo for patubig. Diba? Meron kang irrigation. Kasi maganda kasi, lalo na doon sa mga dam, pinipigilan yan pati ang pagbaha. Lalo na kung impounding. Diba? Mga small water impounding project, mga dams. Kita nyo yung halaur sa Iloilo. Noong nagawa yan, nabawasan yung pagbaha doon sa mga nearby towns. So, malaking bagay yon. Yun din ang sinasuggest ni former Secretary Babe Singson, diba? Na for NIA, for DA, to produce more impounding projects. So, yun ang ginagawa ng mga dams ng NIA, ng DA. Plus, of course, kung meron kasing irrigation system, may kaakibat yan na drainage system. Kasi iniiwasan din namin talaga yung pagbaha.
So, yun. Sana. Yan, Salamat. kung nagustuhan nyo po itong video na ito, don't forget to like and subscribe and share sa inyo pong mga kapuso. Ito pong video na ito. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na balitaan.